Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito pong, of course, issue pa rin po sa paghanap sa mga nawawalang sabongero. Doon po sa mga na-recover na sinasabi po ni General Torre, ang hepe po ng Pambansang Pulisya, ay magkahalong buto po ng tao at hayop. Para bigyan po ng linaw, tanungin na rin po natin ang isa pong forensic anthropologist sa katawan po ni Dr. R.J. Taduran at siya po ay biological at forensic anthropologist. Magandang umaga po, Dr. Taduran. Welcome po sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po. Good morning, Drew and John. Alright. Salamat po, Doktor. Opo. Dr. Taduran, linawin lamang po namin, ano ho ba ang pinagkaiba nitong forensic anthropologist sa forensic pathologist? Okay. Sige, so ang forensic anthropologist na katulad ko ay ang expertise namin ay from decomposing remains up to skeletalized remains. Tapos samantala ang forensic pathologist naman na tulad ni Dr. Fortun ay isang medical doctor and mainly mga fresh remains yung kanilang hinahandle. Although tumutulong din kami sa kanila when it comes to identification ng human remains. Right, so tamang-tama pala, Dr. Taduran, na kayo po ang aming makakausap para once and for all, isang eksperto ang makakausap natin at hindi puro haka-haka at kung ano-ano lang ang pinagbabasihan. So, Dr. Taduran, una, paano po ma-determine sa inyong pagkakaalam kung ang buto ay human or animal bone? Ay, marami po. Marami pong pwedeng tignan from cranium, from sa ulo, skull, hanggang sa post-cranium. Ibang-iba po yung itsura ng buto ng tao compared sa hindi tao. Like for example, sandali, isipin ko muna paano ko i-laymanize yung yung mandible, yung jaw. Medyo U-shaped ang sa tao, yung sa hindi tao ay medyo V yung shape. Patulis. Patulis. So yung orbit, yung buto sa may mga mata, medyo nasa front kapag tao at saka nasa taas ng konti ng ilong. Meanwhile sa mga hayop naman medyo nasa side yan. At saka Doc, pasensya na, pasintabi muna sa mga nag-aalmusal, ha? Yung sensitive itong pinag-uusapan at as early as 7:13 in the morning. Okay, pagdating po sa sinasabi nila pag braso at binte, mas madali na. Tama po ba, Doc? Depende. Kasi, like kunyari, yung braso, mas, robust, mas, mahina. Yung, or malambot yung braso ng mga non-human compared sa humans. Kasi gamit natin palagi ang upper limbs natin, di ba? Matibay. Matibay. Oo. Yun din, yung pelvis, yung sa natin, hips, yan, pwede rin. Nakalakang. May balakang. Oo, balakang. Ayun. So, iba yung itsura ng balakang ng tao, bowl shape tayo. Broad at saka short. Yung sa hindi tao naman, medyo blade, pahaba. And then, ayun, long and narrow. Pahaba, pero medyo payat. Oo. Alright. Ayan. Opo. Pero, dito ho sa mga buto na na-recover, Dr. Taduran, meron pong mga buto dyan na, kumbaga, sunog di ba? Beyond talagang charge. Oo, beyond recognition talaga. Dr. Taduran, may pag-asa pa ba natin na makilala, ma-identify kung kanino ang which is which, kung kaninong buto yan? At, at kung gaano katagal nang nakalupon? Yun, exactly. Ma-determine. Well, it complicates the identification. Hindi ko pwedeng i-dismiss kaagad na baka wala nang makuhang DNA. Yung anthropology, dun sa part na yun, wala na. Hindi na ako pwede makatulong sa identification kung sunog na yung buto.
So, yung DNA expert na yung tatanungin nyo dyan. Okay. It complicates the identification, pero yung pangalawa mong tanong, yung tinatanong mo kung gano'n nakatagal yung buto doon Opo. sa taal. Merong mga pwedeng tignan tayo dyan, like yung decomposition. Kasi sa aquatic environment, it should be slow kasi walang insect activity ang decomposition sa sa Taal Lake, sa isang lake. At saka warm yung water ng Taal Lake ang base sa research ko 20 to 30 degrees Celsius. Fresh Tapos, water, opo, di ba? Tapos pag mas malalim, syempre mas malamig. So pag mas malamig, mas matagal talaga mag-decompose yung bangkay. Isa rin sa kong hahanapin kung ako ay magiging involved sa case, yung adipocere formation. Kasi pag yung bangkay ay naiwan sa mga tubig, nagkakaroon siya ng grave or corpse wax. Grayish white siya. I-search nyo na lang yon. At saka, sorry sa mga kumakain search nyo na lang yon online. Ganun yung itsura ng yung mga sa Titanic, yung mga bangkay na nakuha sa mga ganun. Nagkakaroon talaga ng grayish white yung katawan. Common siya sa submerged remains. Tapos, pangatlo, meron ding tayong i-consider na yung animal or plant life or habitat doon sa lake. Yung tawilis at saka crabs, based sa research ko naman, they are less intense in eating human remains. Yun yung pagkaka-research ko. So, staying, I would expect dahil unique yung chemistry ng Taal, tapos may vulkan pa sa tabi niya. Sulfur. So sulfur medyo dark ang i-expect ko. Medyo may reddish na kulay din dahil may iron oxide sayang i-expect dyan. Yung sa sulfur from volcano. And then, syempre medyo may green din yan konti kasi dahil sa algae. Lumot. So, yan yung mga... may lumot pa. Ayun, lumot. Alright. Sorry Kuyang, or the indulgence, Kuyang Drew. Tinakita po namin sa video na pag-angat ng ilang in-authority dun sa sako, nilapi-lapirot. Paano ba ang pinakatamang pagpapreserve ng very sensitive na evidence, Dr. Taduran? So hindi ko napanood yung video na pinakita niya. Pero kung I-pictures ko po sa inyo. I-demonstrate ko, Dr. Tadura, with your indulgence. Pag-angat po sa tubig, yung kanyang inilapag po yung sako na hinihinalang naglalaman ng buto, pinisil-pisil, piniga-piga. May epekto po ba yun? Siguro dapat iwasan natin yan kapag ganyan yung ginagawa natin. Kasi we need to preserve the integrity of evidence. Yun. When we do CSI work, kailangan i-ensure natin yung reliability, yung accuracy, at yung validity ng ating ginagawa. So, kumbaga, in short, or in other words, dapat walang doubt, walang question sa ginawa mo. Na kung ano yung nakuha mo, yun lang talaga yung ebidensya na nandun. Walang dagdag, walang bawas. At dapat ba nakagwante sila, Doc? Ano pa? Dapat po nakagwante sila, nakaglove? Naka-gloves. Yung okay. nasa pag dinala na sa land, dapat naka-guantes, naka-mask, So, SOP yun dapat, Doc? Standard opo. Pero dapat po hindi binuksan yun sa shore, dun sa gilid ng lake. Dapat diniretso na po yun sa Ano crime pong paliwanag doon, Doc? Ano pa? Ano pong paliwanag? Bakit hindi ho dapat buksan doon po sa gilid ng lawa po? Kasi po, dapat i-preserve niyo po yung integrity ng ebidensya. Hindi po natin alam, pag binuksan niyo dyan, di ba, parang, anong pwedeng madagdag doon? Suka ng hangin, ganun. O baka may masamang mikrobyo, loob. Or baka may masamang loob na maglagay ng something doon. Hindi natin alam. Kaya kailangan kontrolado mo yung crime scene mo. Alright. Yun yung pinaka-importante doon, yung access sa ebidensya, yung access sa crime scene. Kailangan kontrolado lahat. Doc, pasensya na, pero siguro epekto to nung panonood ko ng CSI.
Mm-mm. May overacting ba or dapat lang na ganun katindi kasinsin ang pag-iingat ng mga operatives sa mga ebidensya? OA ba o tama lang sa mga nakikita ko sa CSI? Ayon sa CSI po, mali. Sorry, pasensya na. Yung sa mga pelikula kasi, maraming, maraming Exaggeration. hindi totoo. Oo. Pero sa totoong buhay, talagang mahirap po talaga mag crime scene investigation. Kasi yung investigator mismo ay contaminant. May dala-dala ka eh. Kaya dapat, tawag dyan, ideally, naka-PPE ka. Pero in this case, since late ito, at saludo po ako sa Coast Guard dahil napaka-organized po nung ginawa nilang search. Targeted search po yung ginawa nila with limited resources, at saka ang hirap pong sisirin talaga ng Taal Lake. I think 172 or 198 meters deep yata ang Taal. So nagawan pa rin nila ng paraan. Pero balik tayo dun sa tanong mo, kailangan talaga OA. Kailangan talaga meticuloso ka kasi ayaw mong naki-question yung ebidensya mo. Kasi yun nga, kailangan pangalagaan yung integrity ng crime scene at ng ebidensya para pagdating sa korte, wala, mahirap na questionin kasi ganun yung gagawin dyan eh. Alright. Sorry kuya, again, sorry. Go Para ahead. makalimutan ko. Sa pagkakataong ito, Dr. Duran, ano na ba kang pinaka-kayang mag-determine? DNA na po ba talaga or kagaya pa rin ninyo ang kailangan ng tulong ng kagaya po ninyo? Well, ako willing akong tumulong. Pero kung based dun sa mga limited na nakita ko, kung kunyari ganun na nabuto na medyo komplikado na yung identification nun. But hindi ako nawawalan ng pag-asa. Malay mo may makuhang ngipin somewhere. Although sana meron pang intact na ngipin, baka may makuha pang DNA at Or kung anong ano-ano body pa. parts? Anong body parts kaya madaling ma-identify, Dr. Taduran? Pinakamadali talaga ma-identify yung femur or yung thigh bone natin. Kita. Kasi yan yung mahaba talaga yan eh. At saka matigas. Kumbaga hindi basta-basta nagdi-decompose, ni basta-basta lumalambot yan. So pwedeng kuhanan po ng DNA yan. Kahit wala pong walang bungo, ganun, Dr. Taduran? Yung DNA na po yung makukuhanan yan. Yung kukuha doon sa buto mismo, Kahit anong part pwede ng tayong buto. kumuha Kahit ng anong part DNA ng buto. doon sa mga butong ganon. Femur, tibia, ngipin. Ayan. Alright. Okay. Daming... Ang dami natin nalaman. Oo nga. So, Doc, sorry pero lahat tayo bumilib sa nagsasagawa ng operation. Pero mukhang may kakulangan pa tayo sa kaalaman when it comes to preservation ng evidence. Tama po ba, Doc? Long way to go. Pero yun nga, katulad ng mga nakita ko na binuksan yung sako sa gilid ng lake, while hindi dapat ginagawa yon at ginawa na, siguro dapat pag-explainin yung gumawa nun at isulat sa documentation niya. Kasi lingid sa kaalaman natin, may mga notes yan. Dapat lahat. Nagno-notes dapat silang lahat. Tapos gagawa sila ng report. Bawat isang tao dyan. So, kung binuksan man niya yung sako, sabihin niya bakit. Para pagdating sa korte, hindi mag-explain ka doon. So ganun yun. Kumbaga, in the end, kahit anong mali yan, ilagay mo sa documentation mo. Right. Okay, isa pa. Ayun. Pasensya na. Pinagtatalunan dito walang kamatayang sako. Tama lang ba na buo pa rin yung sako kahit na matagal nang nakababad sa tubig? Ang pagkakaalam ko, yung sako na dala nila ay sako nila at doon nilagay yung nakuhang ebidensya sa baba. Tama ba? Di po, meron kasing binubuhat coming from lake na talagang itim na mukhang yun yung original na sako eh. So siguro dapat chemist yung tanungin natin dyan para Alright. malaman kung Right. medyo may kasi that's beyond my specialization. Apo. Pero kung medyo degraded na yung sako talaga dun sa ebidensya siya na pwedeng sabihin natin na baka matagal na nga yung sako doon. Okay. Dr. Taduran, itong mga na-recover na buto na ito,
kaya pa ba nating i-assemble ulit para kumbaga it's parang puzzle na bubuin para kumbaga may paraan pa ba? May ano pa ba? May pag-asa pa bang mabuo ulit 'yan? Well, we can try. Kasi based sa nakita ko, parang halo-halo yata ng buto, ng Okay. tao o hayop. We can try to assemble the human. Unang-unang dapat mong gawin dyan is yung minimum number of individuals. So, ilan ba yung meron ano ba yung mga, kumbaga inventory mo muna. Kung ano yung mga buto na nandyan na pang tao. Tapos, ilan sila. Like for example, ilan yung femur or ilan yung thigh bone na nakuha mo. Pareho bang left? Kasi kung parehong left, then baka dalawa yung nandyan. Ako, personally, hindi ako naniniwalang may magkakasang tao sa isang sako. Okay. Hindi ko kasi yung nakita kong sako nila parang Senaryo, medyo maliit pambigas. yun. Pambigas. Oo. Kapangkaban So, ng bigas. ayun. So, yun yung so, pwedeng i-assemble. We can try to assemble it, but ayun. This is a very complicated investigation. And it will actually. take time. It will take time. Yes. Okay. So kung yung panahon na yon, hindi natin matiyak kung gaano kahaba yung panahon. Kung paano bubuin ulit 'yan. Di ho ba? Kung ma-determine na sino Dr. yan. Taduran kung sino 'yan, di ho ba? Yeah, it will take some time. Pero ako kung given sa mga nakita kong mas mainam na ipa-DNA na talaga yung Alright. makukuha Last or na lang po. na-identify na Opo, human Dr. remains. Taduran, meron na ba tayong technology dito sa Pilipinas para pumapabilis yung mga ganyan pong klase po ng pag-investigasyon, yung sa forensics, DNA. forensic science po, Dr. Taduran? Well, particularly sa ganitong case, forensic anthropology, may isang Senate hearing akong na-attendan, yung sa Bilibid, last year yun eh. Ang suggestion ko kila Senator Tolentino and Senator Padilla, sabi ko sa kanila na we need a facility for this. Kasi kung wala tayong facility, wala tayong research facility on decomposition, mangangapa tayo palagi sa dilim. So parang gano'n. Sabi ko, kailangan natin ng body farm. Mayroong body farm sa US, may body farm sa UK, meron na rin sa Australia. Kailangan natin yon kasi kung gagamitin natin yung mga formulas na nabuo doon sa mga lugar na yon, medyo may discrepancy yan kasi iba yung weather nila, iba Biyahe yung pa. insekto nila. Maraming pagkakaiba. So ako, kung ako yung tatanungin nyo, mas mabilis talagang decomposition dito sa Pilipinas. Mainit eh. So, mainit, mas maraming langaw, mas maraming insekto. Mas Oo. marumi. Ayun lang. Doc, on the lighter side. Saksakan talaga. Lighter side. Kamag-anak niyo ba si Undersecretary Nina Taduran? Ay, ate ko po siya. Pinsan ko po siya. Pinsan! Okay. Okay. Kaya naman pala. Alright. Kasi kaibigang matalik po namin si Undersecretary. Dito siya nagsimula sa DWIZ eh. Alright. Si Undersecretary Taduran. Alright. Ikukumusta ko po kayo sa kanya. Kala ko kami magkukumusta ka para sa inyo sa kanya. Anyway. Salamat po, Opo. Dr. Taduran, sa inyo pong oras. Baka Opo, kami dagdag ka pa. Opo, Doc, baka may dagdag ka pang panawagan. may panawagan pa o ho suggestion. kayo. Ay, saludo sa Coast Guard. Dahil nga with limited resources ay nagagawan nila ng maayos pa rin na paraan ang kanilang pag-document at pag-search nung kanilang crime scene. Yun lang yung masasabi ko. Opo. As in, bumilib talaga ako. Right. Thank you so much, Dr. RJ Taduran, at mananatili pong bukas ang himpilan nito, and hopefully sa mga susunod na pagkakataon muli ka naming maabala, Doc. Thank you so much. Thank Salamat you. po. Bye. Ingat po kayo. Good morning. Ingat. Alright. Ingat. Salamat Alright. po.